Congrats, to Riyadh. Ha? Ano? Kawawa naman po kayo. Walang katuwang sa buhay. Ba't po ha? Bakit naman ako naging kawawa? Hindi kawawa ang hiwalay sa asawa. Mas matatag nga sila kasi kinaya nilang mag-isa. Kahit na may obligasyon sila, may anak, kinakaya nila maging nanay at tatay. Ang kawawa, yung tatay na nahiwalay sa pamilya. Kasi tatanda silang walang kasama. Ako kasama kong anak ko. Kaya hindi kawawa ang hiwalay sa asawa. Lalo pa na itaguyod nila yung anak nila nang sila lang. Okay? Walang jowa at hindi na mag-asawa. Reality talaga. Kasi kung problema lang din naman at stress sa buhay ang makukuha mo, mas maigi talagang mag-isa ka na lang kasi ganun din naman. Mag-isa ka. Kaya mo namang magtrabaho mag-isa, nabubuhay mo namang mag-isa yung anak mo, na itataguyod mo naman, na itatawid mo naman yung lahat ng pangangailangan nyo. So, ba't ka pa mag-aasawa kung konsumisyon lang ang makukuha mo? Diba? Maigi pang mamoblema ka na mag-isa ka na lang. At least wala kang sisisihin kundi sarili mo lang. Ayun, na naman ako. Natatangay na naman ako ng sitwasyon. Diba? Kaya mabuhay ang mga kababaihan na lumalaban para sa kinabukasan. No? Saan galing yung mga pinagsasabi ko? Para sa akin, question and answer, ano to, Viewcon? Ano ka ba? Happy tayo? Oo naman. Wala namang dahilan para tayo ay malungkot or hindi naman nakakalungkot ang mag-isa. Ang nakakalungkot lang sa pag-iisa, yung sinasabi nilang solo ka. Yung wala kang katabi, wala kang katuwang. Yun lang yung reality ng pag-iisa na sinasabi nilang malungkot. Pero sa realidad ng buhay, hindi malungkot ang mag-isa, lalo na kung may anak ka na nakaalalay naman sa'yo. Oo, marami pa akong tawag nito. Naiyak tuloy ako, Mario. Naiyak na tuloy ako. Lalim ng mga hugot. Oo nga eh. Ano ba yan? Marami pa akong pagdadaanan bago ako makaraos sa anak ko. Ano ka ba? Kaya natin yan. Huwag ka mag-alala. Ako nga, kinaya ko. 3 yung anak ko, Jing. 1 lang yung sa'yo. Napag-graduate ko na yung 2. Ano ka ba? Naiyak tuloy ako sa Huwag kang iiyak. Ako, hindi rin ako. Alam mo, Jing, kinaya ko. Kinaya ko, promise. 3 yung sa akin, Jing. Hindi lang 1. Buti nga, 1 lang eh. Ako, 3 yan. Pero napagtapos ko, Jing. Oo, 1 na lang yung problema ko. lahat naman talaga ng bagay, kakayanin. Kahit hindi kaya, talagang kakayanin mo kasi ang dami Oo. dapat mong kayanin. Diba? Tama. Oo. Ang single mama. Hindi Diyos ko, wala kaming stress. Hindi lang kasi bigla naman ako Hindi, ako naman din. Totoo lang, nalulungkot din ako sa nangyari sa amin. Hindi naman totoo naman, alam mo sa totoo lang, minahal ko naman si CJ. Mayroon lang akong hindi mga gusto sa mga niya. Pero, wala nandyan na, ganyan na, wala na tayong magagawa dyan, okay na yan. Masaya naman na siya. Pero ikaw, ano ka ba? Huwag ka, ano ba? Aga-aga. Hindi ako sa sabihin ba naman kawawa ako? Hindi hindi nila alam kung gaano katatag ang mga single mom. Hindi Nila alam yun. Ang mas kawawa, yung tatay na nawalan ng anak dahil hiwalay siya sa asawa at pinalaki ng
maayos ng nanay ang kanilang mga anak. Sinong mas kawawa? Oo. Yung nanay na nagtaguyod. O, di ba? Ang side ng mga Sabi anak ko nga natin sa yung na Talagang proud na lang ako kasi tingnan mo ha, napagtapos ko yung mga anak ko, professional na yung dalawang anak ko. So, yun ang pinagmamalaking ko nga. Hindi nila maaagaw sa akin yun na Oo. ganon-ganon na lang. Kasi Ganun mo na nagawa itabi. ko na yun. Naitawid ko na yung mga yun. Oo nga, mabuti ka Okay, nga sure. tapos ka na sa ganun sitwasyon. Ako medyo malayo-layo pa yung lalakbay. Meron pang isa, Jing. Meron pang isa, yung pangatlo. Tumigil nga mag-aral ngayon. No. At least meron ka pa mang isang obligasyon. May katuwang ka na rin doon. Ang mga anak mo ay tapos na rin. Ate, Diba? hello Kumbaga po. may alalay ka na rin doon. Ako pa ba rin Oo, ang aga napapaiyak na naman ako. Napahugot akong bigla eh. Kasi medyo tinamaan ako dun sa kawawa naman daw ako. Hindi nabasa ko nga. Sabi ko, ano? Ba't ganun? Tapos Tinamaan. bumigay. Alam mo naman yung balo ng luha ko, laging lang na andito sa eyebag nakatago. Kaya anytime na masundot lang ng konti, talagang papatak yan. Hindi. Pareho lang naman tayo. Kahit ako iyakin ako. Sa totoo lang. Minsan, na ano na din. Kumbaga, na pag nagtagal naman, masasanay ka din. Matututo ka din na ba parang Talaga hindi dito. mo na Wala akong aray ginalaman ko. dito. Pati tuloy ako, naluluha sa'yo, pasaway ka. Samantalang kahapon, may time akong umiyak dahil nasa bahay ako. Hindi naman nangyari tong ganito. Iyak. Di ba iyak? Oo, doon ka talaga ako tinatamaan. Kahapon, nag-live kami ni Lisa. Nagkaano kasi ako. Violation ako. Pero, nung hapon, binalik naman ni TikTok. Kaya yung naka-up ako doon sa live ni Bella kahapon. Nandun si CJ kahapon, umakyat din siya doon. Ah, ganun. Ay, umakit siya. Oo, umakyat siya kay live ni Bella eh. Ah, Hindi na mag-aakyat sa akin kasi blinak nga ako. nakapag-usap na kayo doon. Okay na kayo naman. Wala naman kami pinag-usapan doon. Mga binati ko lang din, hi CJ, ganun lang pag-akyat niya. Hindi ako kumikibo, ay nayaan ko lang ah. Para wala na lang ano. Ganun lang naman talaga. Sports lang, kumbaga. Tsaka hindi pa naman ganun yung ano nyo din para ganun katindi rin yung maging galit nyo. Pareho, di ba? Let's be friends. Talagang ganun lang talaga ang buhay. Dumadating talaga tayo sa mga ganong moment. Yung minsan masaya May ka. post ako, may post ako sa My Day. Tingnan mo yung post ko sa My Day pag nagkataon. Pakinggan mo yon. Totoo yun. Sa mga stage ba ng ano ng relasyon. Buhay, Para oo. magkaroon ka ng basihan. Teka nga, tapapakuha ko ng tissue kasi. Sabi ko nga, naku, iyak na. Pasukin ko nga. Asaway. Sabi naman ako tinamaan. Sinabi kawawa ka naman po. Wala ka bang katuwang. Paano ako naging kawawa? Diyos mio, 3 taon pa lang yung anak ko nung umpisa kami doon talaga yung panahon na unang hiwalay ko. 3 taon yung anak ko. Doon talaga ako hirap na hirap at talagang parang hindi ko kaya. Kasi 3 taon pa lang anak ko. Kanino ko iiwan? Kailangan ko Oo. sinasama ko kahit na nag-aaway kami ng boss ko. Pinaglalaban ko yung anak ko, sabi ko kaya ako nagtatrabaho para sa anak ko. Kung ngayon kung mapapabayaan ko lang yung anak ko dahil sa trabaho ko sa inyo. Hindi ko kailangan yung trabaho ko sa inyo. Totoo. Nag-gusto ko ng ibang trabaho na nakakaintindi sa sitwasyon ko. Ano ba yan? Tama. Asaway nga ba ito? Aga-aga. Ito yung ayoko yung moment na nasa trabaho ko. Tapos yung mata ko ayaw tumigil ng pagpatak. Oo. Sige lang, okay lang yan. Maganda nga yan, Jing, na ilalabas mo, Jing. Alam mo kasi, minsan talaga, halimbawa kagaya sa akin, masyado akong iyakan. Kailangan ko talaga, lagi akong may nakakausap. Lagi ako nakakapag-voice out, no? Kung nararamdaman ko kasi mahirap naman, baka mabaliw naman. Kaya nga, umakit ako, sabi ko, naku. Baka pigilan. Hindi, mas maganda yan, ilabas mo. Okay na yan, mas maganda yan. Kasi nakakagaan ng loob, di ba, Jing? Pag naiiyak mo, nakakagaan ng loob.
sinabi mo yung sa loobin mo na ilulungin mo. So, True. nakakatulong. Kaya lang sa iba, hindi magandang tingnan kasi isipin nila. Oo, lagi sasabihin ng iba na hindi nakakaintindi, nagdrama ka na naman. Oh, tama, di ba? Ganun. Totoo, Kaya minsan, gusto mo na lang itago yung tago mo na. Oo, totoo yun. panggap na lang sa harap nila. Diba? Kasi yung iba mahilig manghusga eh. Hindi nila alam kung anong hirap na pinagdaanan. Pero ako, hindi ko talaga kayang magpanggap. Kasi talagang labas kung ano yung totoong nararamdaman ko, labas talaga. Kita mo yung boses ko, hindi ko maiwasan, hindi hindi maniligtas yung mata ko. Ayan na, yung luha. Pag wala naman akong ginagawa, pwede naman talaga ako umakyat. Minsan lang talaga, nag-busy, kaya hindi rin ako paano nagla-live na. Baka magsalita na yung mag-isa. Grabe ka naman. Madalas na nga ako talaga akong magsalitang mag-isa at tumatawa na ako mag-isa. Alam mo ba yun? Huwag niyo lang ako makita dito sa live na na madumi. Tumatawa na. Yun, iba na yun. Kita mo si Lisa dati, nung siya, down na down siya. Wala namang ginawa yun. Hindi, tawagan ako ng tawagan. Mula umaga, tanghali, gabi. Kaya ganyan, natuto nga mag-live ako na madaling araw para lang kay Lisa. Para lang yung nararamdaman niya. Yung mga ganyan, yung nakakapag-open up ka, nakakapag-sharing kayo ng hinanakit niyo, mga ganun-ganon. Diba? Kasi para babasihan ka ng pinagdadaanan mo na, ay hindi lang pala ikaw yung may pinagdadaanan na ganyan, parang masigit pa pala yung pinagdadaanan niya, kaya huwag ka masyadong magpa-apekto. Yung mga ganun bang gusto ko rin yung mga ganun na nakakausap, na nag-sharing kayo ng mga problema, nakakapaglabasan kayo ng samaan ng loob, mga ganun. Kesa yung ikaw isa nagsiself-critic tapos wala kang makausap. Wala mo lang makausap, nag-iisa ka talaga. Lalo na parang nada-down ka lalo. Tapos maglilibang ka na lang sa TikTok, hindi ka na lang, mag-business ka pa. Alam mo, Jing, na minsan din ganyan, wala akong makausap. Nung kasagsagan pa ng problema ko, alam mo bang pumupunta ko sa simbahan, mag-isa ko lang, doon ako magul ko lang iyakin. As iyak, talagang ganun, Jing, I promise. Oo. Na sobrang bigat na problema. Sabi nga, pag wala ka nang malapitan, iiyak mo nga lang daw yan sa kanya, sa taas. Talagang, Yeah. siya lang naman talaga makakatulong sa atin. Hindi yung mga taong nakakausap natin. Ano lang yun, kumbaga mga idea, mabibigyan ka lang ng idea, pero yung maiibsan yung nararamdaman mo o masusolve yung problema mo, wala namang iba kundi siya lang talaga. Walang yan ka, Jing. Pinagyak mo ko, animal. Ayok ka. Hindi siya pwede ko nang sabihin. Diba? Ano ba? Wala ako sa bahay ngayon. Hindi ko day off. Kahapon day off ko. Wag naman ngayon. Hapon. Yan, hindi ko na yan matigilan. Magdidire-diretso na yan talaga. Hello, Ma'am Ed. May panginginig na ako ng damdamin. Nangaramdam na ako na. Ano ba? Bakit ba ganyan? yung iniiwasan mo na hindi sumagi sa isip mo yung mga bagay na pinipigilan mo, yun talaga yung pilit pang susundot sa'yo para mailabas mo yung tinatago mo. Gaya niyan yung pinipigilan mo yung luha mo. Hindi mo mapigilan kasi talagang may susundot sa Bisit. Kita mo, nagbara tuloy ilong ko, animal. Tangya ka, Jing. Minsan nga naiingit ako sa mga tao na yung kahit na sobrang sakit ng nararamdaman nila, kahit na nakakaiyak na yung sinasabi nila, pero hindi nila nagagawang lumuhan na paglalabanan. So, naiingit ako sa ganun. Yung kaya nilang i-depensa yung sarili nila para hindi nila mapakitang mahina sila o iyakin sila. Napatatag na, Brian. Napatatag na sobra ng panahon, kaya ganyan. Ako hindi ko talaga kayang ganun yung may pumasok parang sa isip ko na kailangan ko sabihin to, kailangan ko mailabas to kasi nasasaktan ako. Hindi pa ako nakakapagsalita, nanginginig na yung boses ko. So, saan dyan na yung luha ko?
Alam mo ba, ganyan din ako dati. Natututo na nga lang ako sa sobrang dami ng dumaan sa buhay ko na lagi na lang iiyak. Laging iiyak. Ano ka ba? Bakit ka ba iyak ng iyak? Ginaganon ko na sarili ko. Eh. Ano bang iniiyakan mo? Bakit yung iba? Nakakaya nilang hindi umiyak. Bakit ikaw iyak ka ng iyak? Ipunin mo yung luha mo. Punasan mo yan. Gumagano na ako, Jing. Akala mo lang. Akala mo lang, Jing. Ay, naku, ang dami ko na din pinagdaanan. Nasasabi Pero ko na ito, rin sa sarili sarili pa ko. naman ako. Nasasabi ko na rin yan sa sarili ko. Ba't ba ako iyak ng iyak? Para naman akong tanga. Nakakainis. Bakit ba ako iyak? Ba't ba ako Pero Jing, sa totoo, yan ang pinakamagandang paraan natin na nailalabas natin yung bigat ng nararamdaman natin. Di ba? Pag Oo. naiiyak ka naman na wala na eh, magaan na, nakakatawa ka na uli. Di ba? Tsaka eto din yung difference ng iyakin sa matapang masyado sa panglabas, yung nilalabanan. Kasi yung iyak, madaling magpatawad. At tsaka, yun nga, sabi mo nga, maiiyak mo lang. Tapos agad yung nararamdaman mo. Kaya mo na uling humarap sa ibang tao. Hindi kagaya nung nagtatago or nilalabanan yung damdamin nila. Andun, nakatago lang dun yung galit nila. Kaya hirap silang magpatawad. True. Ganun. Ano pa? Yun lang din yung pagkakaiba ng pagiging iyakin. Mababaw kasi. Mababaw yung damdamin. Kaya iyakin nga, di ba? Hindi kaya nung masyadong malalim, mapagtanim yun. Yun ang mahirap. Mapagtanim. Oo, yun ang mahirap Mahirap. na mapatawad ka. Yung mapagtanim, yung hindi ka naiyakan, hindi nasabi sa yung mga gustong sabihin. Yun yung mga mapagkimkim na tao. Mabigat sa dibdib yun. Hindi ko kaya yung ganun. Pag naiiyak mo na kasi, kumbaga, kaya mo na patawarin yung tao. Oo, yung basta naiiyak Pag mo na, humingi siya ng tawad, oo. Pag humingi siya ng tawad, kaya mo na tanggapin yung sinasabi niya. Ganun lang naman. Oo, ako ganun ako talaga. Ganun ako, kaya wag mo kong pipigilan kung naiiyak ko man, tanggapin mo kung ano yung nasasabi ko. Kasi ayun ako eh, yun lang yung way ko para maibsan yung nararamdaman ko. Pagkatapos naman okay na uli. Pwede mo na ako kausapin ng matino, yung mga ganun, matatanggap ko na. Diba? Oo naman. Ganun lang. Aga-aga. Sutil. Sino ba yung nagpaiyak sa'yo dyan? Sampaling ko yun eh. Yung hindi ko naman siya kilala, kagabi lang siya umakyat sa live ko. Bigla lang, oo, sabi niya. Bigla ba naman ako sabihan na kawawa ka naman. Di para tuloy naging, para tuloy, Tama naman yung pasok ko sa'yo. Narinig ko kasi sabi mo, wala akong asawa, wala akong single mom ako. Tapos, yung kaya sabi ako, congrats Jane, welcome to reality. Tama naman, basa ko din yung comment ko. reality, sa-game show ba ako? Normal. Wala naman ako sinalihang reality, ba't yung congrats, welcome to reality. Kaya sabi ko, nasa game show ba ako? Napaisip tuloy ako. Hindi ko na-gets yung sinabi ko. Tapos sabay ba Narinig natin ko kasi yung sinabi ko. kawawa ka naman. Wala kang katuwang. Ano kawawa? Paano naging kawawa? Sa umpisa, kawawa. Hintayin, Kaya, hintayin niya yung time niya. Baka dumating sa kanya yan, baka hindi niya matanggap. tapos kawawa siya. Mas kawawa siya. Ganun. Mas kawawa siya. Kasi, Kawawa siya pag ganun ang nangyari. Tuloy na kami, Jing. May ticket na kami. yung pagpunta niya rito. Sandali lang, Jing. Saglit lang. Kailan ang alis niyo? Friday. Etong week? Na. Etong week o next Friday? Sa 10. Itong week na to. Sa Friday lang. Oo. Malapit na Miyerkules na bukas. Oo, hanggang kami? Hanggang Lunes. Dating ko dyan sa Friday. Alas 3 ang flight ko. Yung mga alas 5. Plus 3 na Alas hapon. 5. Oo. Umiwi kasi ako din kaya sabi ko, saglit lang. Sabi na ang dating mo. ang dating ko alas 3, alas 5, mahigit 5:50 ang dating ko. Tapos ang uwi ko, Lunes ng
tanghali. Alas 3 ang flight ko ata. Parang ganun. Hindi ko kasi gaano pa nakita yung ticket. Alam mo, kagabi, Tapos, kagabi nga, ah, kagabi may mm. inakyatan akong live na nagtatalo na tungkol, yung nagtatalo yung babae at lalaki tungkol sa mag-asawa na dapat nang maghiwalay kung hindi na maganda yung relasyon, yung gano'n. Kung nagloko na yung isang partner, kung dapat pa ba daw maghiwalay or ayusin. Umakyat ako doon. Nakijoin ako doon kasi ganun yung mga gusto kong usapan eh. Yung gumagana yung isip mo sa pakikipagpalitan ng opinion. Yung mga ganun mga gusto kong usapan. Oo, mga balitaktakan. Kaya sabi ko naman, tinanong kasi yung ko, yung side ko, sabi ko, ako naman bilang single mom, pag hindi na masaya sa relasyon at hindi naman kayo nagkakaintindihan, nauuwi lang kayo lagi sa away, mas gusto kong maghiwalay na lang. Oo. Kesa yung magkasama kayo, pares kayo nahihirapan. Hindi na nga kayo masaya, kaya nga kayo nag-aaway. Ano pang gusto niyong gawin niyo? Eh di, Ano at pa kayo. Kaya sabi ko, diba? ngayon, sabi ko naman, kung isa naman sa inyo nagloko, depende yun sa bigat ng kasalanan. Kung kaya mong patawarin, edi patawarin mo, magsama kayo uli kung gusto nyo. Kung hindi nyo naman mapatawad ng isa't isa at lagi lang dahilan ng pag-aaway nyo, edi maghiwalay kayo. Sabi ko, ganun lang. Sa panahon ngayon, hindi na natin pwedeng ipilit yung mga sarili natin sa mga bagay-bagay na Hindi naman kagaya kasi nung araw yan na kahit na hindi kasi uso noon ang broken family, di ba? Mahalaga ang pamilya noon. Kaya kahit Mahalaga. Yan. kahit na dumami yung anak mo, bubog sarado ka sa asawa mo, hindi ka hihiwalay kasi nga walang broken family noon eh. Hindi uso yun eh. 'Di ba? Ngayon iba ng panahon ngayon eh. Ibang panahon ngayon. Kung, Tsaka hindi kung mo na hindi pwede kaya, yan yung babae. Ano? mm. Kung hindi kaya, hiwalay. Ganun na kaagad eh. Oo, ganun. Sabi kasi ng lalaki, bakit? Porket hindi kayo magkasundo, hiwalay na baka agad ang solusyon. Bakit ka pa makikipagmatagalan? Kung yun talaga ang solusyon at hindi kayo magkaintindihan, ba't di mo gagawin? Di ba? Oo. Sabi Naman, niya, oo. sabi nung lalaki, imbis na ayusin niyo yung pamilya niyo para hindi kayo masira, bakit hiwalay ang solusyon niyo? Sabi naman nung host, bakit ka nagloko kung ayaw mo palang masira yung pamilya mo? Yun yung dahilan mo. Oo yun. Kaya sabi ko, ayan yung mga gusto kong topic. Yung gumagana ng gusto yung isip ko, nalilibang kasi ako sa ganun. Ex ko na husband, ano naman, nung bago ko umuwi dito, kasi nga umalis nga ako, iniwanan ko yan sila. Pero graduate na yung mga anak kong umalis. Nang nakiusap siya sa akin, tinatawagan pa ako nun kung pwede bumalik ako. Pero binigyan ko pa second chance, umuwi ako. Tapos pag uwi ko, ganun pa din. Ang nangyari, umalis ulit ako. Yun na yun, nagtagal ako. Tapos yun na. Nung bago naman ako umuwi na, nung talagang alam ko na may nobya na siya, ganun. Sabi niya, mag-usap daw kami kasi nalaman niya na uwi na nga daw ako. Ang sagot ko sa kanya, wala na tayong dapat pag-usapan. Kung masaya ka dyan sa girlfriend mo, dyan ka na. Huwag mo na akong iluhin kasi ayokong uuwi ako para sa mga anak ko, hindi para sa makipagbalikan sa'yo. Talagang sinabi ko. Awa naman ng Diyos, hindi naman ako ginugulo. Nagkikita pa kami sa sila ng anak ko. Kasi kung nagkakaintindihan naman kayo, anong pandahilan ng gulo-gulo na yan? Gaya sa amin, nung ex ko din ng papa ng anak ko, 5 beses naman kami naghiwalay at nagsama kasi hanggat maaari nga, gusto ko talaga, sino bang babae na na ayaw ng buo ang Buo. Sino bang babae na gusto pang mag-asawa ng iba? Dahil may anak ka na, di ba? Siyempre, mas gusto mo, pipiliin mo pa rin yung tatay ng anak mo. Kung nagkakaintindihan kayo, ba't hindi mo maaayos? Ba't hindi mo bubuuhin? Di ba? Dahil nga sa 5 beses na nangyari, sabi ko, tama na, biruin mo, 36 pa lang ako. Nag-umpisa kami naghiwalay, 3 taon pa lang anak ko. Hindi ako nakipagrelasyon sa loob ng 5 beses kami Eto lang ako nakipagrelasyon nung after ng pandemic. Kasi nga 5 beses kami nagbalikan, taon nang binibilang bago kami magbalikan. Itong huli, 5 years kami bago kami nagsama uli. Ngayon, nung nag-final na ako, nasabi ko, ayoko na paulit-ulit na lang, nakakaumay na. Sabi ko, gano'n, wala naman nangyayari din. Alam ko lagi yung ending, pag nagkaintindihan tayo ngayon, alam ko yung magiging ending, hiwalay uli. Kaya sabi ko, parang mas gusto kong mag-try na lang sa iba, baka sakali, andun yung future ko, yung gano'n. Yun, dun lang, after ng pandemic, yun. Doon lang ako nag-final sa kanya na sabi ko ayoko na. Noon naman talaga, hindi ako nakikipagrelasyon kasi mas sinisave ko pa yung
relasyon namin. Kasi andito lang naman kami sa Malakit eh. Hanggang ngayon, andyan lang din naman siya, sundo sa anak ko, ganyan. Okay naman kami, nagkakaintindihan kami kasi sabi ko sa kanya, Kasal? hindi kami kasal. Kaya sabi ko sa kanya, once na nakipagrelasyon ako or makita mo man ako na may kasama, wag mo kong guguluhin. Kasi wala naman tayong obligasyon sa isa't isa. Yung anak lang naman natin ang obligasyon. Hanggat hindi napapahamak yung anak mo, wala akong ginagawa sa anak mo na naagrabyado siya. Huwag mo kong guguluhin kung ayaw mong ilayo ko sa'yo anak mo. Kasi kung guguluhin mo, kung na may karelasyon na ako, lalayo kami sa'yo. Sabi ko, yun naman ang setup namin na ay. Kaya okay naman din. Wala naman nung kaming yun, problema. Kahit naman si R, alam niya naman yung tungkol dun. At sinasabi ko rin naman yung naging setup namin. At kung halimbawa, eto nga nagkataon nga, di ba lumipat nga ako ng trabaho. Siyempre medyo natambay ako ng 2 linggo. Hindi na, nagka-leche-leche yung budget ko. Siyempre, umiikot lang naman sa bayarin yung trabaho, yung sahod ko eh. Hindi natenga. Siyempre, lumapit ako dun sa papa niya. Sabi ko, sagutin mo muna yung budget namin, tas baon ng anak mo. Kasi nga, wala nga akong pero pinapaalam ko yun sa kanya. Sinasabi ko yung kay Boss Arna, yun ang lumapit ako sa kanya. O yun naman, wala naman problema. Kasi sinabi ko naman na kung gusto ko pang makipagbalikan dun sa, gaya nga nung nangyari nung gulo namin ni Win. Kung gusto ko pang hindi ako makikipagrelasyon. Kasi mas gugustuhin ko pa rin na bumalik sa tatay ng anak ko. Kung yun talaga yung gusto ko. Dahil nga nakipagrelasyon ka na, hindi na yun, stop na yun dun. Sumubok ka na nga ng iba, bakit ka pa babalik doon? Ano yun, nag-try and error ka lang. Diba? Try and error? Hindi naman pwedeng gano'n kasi naman na tayo, hindi naman tayo bata na eh. Matured na tayo. Bata. Kumbaga, alam na natin lugar yung sarili natin. Kung saan tayo magiging masaya at yun naman yung nakakaintindi sa sitwasyon natin, bakit ka pa pipili ng iba or maghahanap ka ng iba, di ba? Totoo. Kung nga talaga kung hindi naman ako nagbo-boyfriend dati. First time kong pumasok sa relasyon din, palpak pa. Ganun talaga. Kasi sabi nga, testing lang ng testing, try and try nga lang daw, gano'n. Pero, parang hindi na ako naniniwala sa ganyan. Kung wala po. Kung yun. Kung meron. Sabi ko gano'n, wag nang Sabi nila, ganito naman kasi sabi nila, Jing. Kung sa kanila nakipagrelasyon ka, hanggat masaya ka,